The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Praise God! Happy Sunday po sa ating lahat. And welcome once again sa ating program na Count Your Blessings dito sa Radio Boracay 106.1. Ayan, praise the Lord. Another week na naman po na tayo ay nasa show na ito para magbahagi ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Alam ko po na ang Panginoon ay natutuwa, nagagalak sa tuwing tayo po ay nagtitipon, nagsasama-sama, gumagawa ng mga bagay para po sa kanyang kaluwalhatian. At dito po sa Count Your Blessings, wala po kaming ibang hangad kundi makapagbahagi ng salita ng Diyos ayon sa Biblia. So it's been a great week, I believe, Alam kong hindi perfect, pero alam ko na sa bawat isa sa atin na nakakakilala at nananampalataya sa Diyos, we will always find something to be grateful for sa atin pong mga buhay. So before I start, ako po muna ay mananalangin and let's acknowledge the presence of God sa atin pong kalagitnaan sa hapon na ito. Hallelujah! We praise you, Lord. We glorify your name. Makapangyarihan mong Diyos, mapagmahal. Alam ko, Panginoon, na hindi ka nagkukulang sa iyong mga anak. And I believe, kahit po sa program na ito, may maaabot ka, gagawa ka ng way, Lord, para ma-reach out ang kung sinong dapat po makarinig ng iyong salita sa hapon na ito. Thank you, Lord. Bless this program. Bless this studio, O God, na iyong kalooban mo patuloy na mangyari nawa sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. All this we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Grabe po yung weather ngayon. Sobra pong init and kagaya po sa maraming bagay na tayo po na pinagdadaanan natin, mga atin pong mga concern natin. Isa na doon yung sobrang init. But I want to share this afternoon kung paanong ang Diyos ay ini-encourage pa rin tayo na magpatuloy sa atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoong Diyos. Yung mga bagay na gusto nating gawin para sa kaluwalhatian ng Diyos, I believe the Lord continues to sustain us, encourage us na magpatuloy po. Kaya kahit gaano kainit, I believe, lalo na po sa mga, siyempre po, Sunday ngayon, may mga Sunday services tayo. Pag hindi po aircon yung church mo, ay napakahirap, sobra pong init. Pero at the same time, yung mga bagay naman na yan ay mga minor lang kumpara sa ano talaga yung pinaka-concern, ano talaga yung pinaka-meaning ng atin pong pagtitipon sa atin pong pananampalataya. So today, if you can see on your Facebook screens, sa cellphone ninyo, o kung saan man kayo nanonood ngayon, o kaya naman kung sa radio naman, ay ang i-share ko po sa hapon na ito is about the value of commitment. Napaka-hirap po na ngayon, na makita yung value ng commitment sa atin pong pang-araw na araw na buhay. But each and every one of us should remember na kung tayo po ay mananampalataya ng Panginoong Diyos, dapat po yung commitment natin, o kaya naman po sa Tagalog ay paninindigan po natin, ay nararapat po lamang na pagtibayin natin sa pangalan ng Panginoong Diyos. So, salamat, salamat na alam ko sa through this message ay makikita natin kung ano talaga yung plano ni Lord sa ating buhay. So, Proverbs 16:3 says, "Commit your works to the Lord, and your plans will be established." O kaya naman sa Tagalog, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at
magtatagumpay ka. Ulitin ko, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Hallelujah! So, at this present age, nakakalungkot, no, na ang tinatawag na commitment has, alam niyo po yun, nadungisa na siya, na nadumihan na, it became a dirty word, na para bang nakakasakal, no? Kapag nag-commit ka, kapag surrender ka, kapag nagtiwala ka, it seems like nakakasakal na po siya sa atin or kaya naman nagiging burden, nagiging kabigatan. But let us remember that the word commitment o ang pagtitiwala at paninindigan sa Panginoon ay isang bagay na gusto ni Lord na ginagawa natin sa atin pong buhay. If you can remember, we are a Christian country, no? Lagi ko pong naririnig yan, no? Mapabalita o mababanggit sa mga sermon o mababanggit sa mga survey na sinasabing tayo po ay Christian country. Pero nakakalungkot na we are, alam niyo po yun, kabilang tayo sa mga pinaka-corrupt na bansa, kabilang tayo sa mga bansa na talagang hindi maganda ang record. Kahit po sa teenage pregnancy, hindi rin po nagpapahuli ang atin pong bansa. And lesser people ang talagang nagko-commit kahit na lang po halimbawa sa pagpapakasal. Commitment yan no? Commitment yan. Pero napakarami po na mga couples din po ngayon na they chose to just mag-live-in na lang o kaya naman hindi na lang magpakasal, no? O kaya naman sira-sira kung ano na mangyari sa relationship natin. Sige lang, no? Yun lang ang gagawin. But now, let us remember, no, hindi lang sa mga bagay na yon, no, commitment natin sa lahat ng bagay patungkol sa Panginoon, sa trabaho, sa pamilya, sa lahat ng ginagawa natin sa buhay ay nagiging lesser na ang value ng commitment. Minsan nga po ay sinasabi rin na grabe, napaka-legalistic naman, no? Pero no, it's not legalism, but it is something na nakakatulong sa atin, no, when we commit our lives to God, nakakatulong po sa atin na talagang makita kung ano yung purpose ni Lord sa atin pong mga buhay. So there's so many things na pwede nating makita sa Biblia. Kung ano ba ang sinasabi na commitment? Napakaganda po ng salitang ito, and when we act on it, napakaganda po ng meaning po nito dahil talagang nagpapakita na nagbubunga kapag tayo ay nagtitiwala at naninindigan sa Panginoong Diyos. Sabi po sa Psalms 37:5, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He will do it. Alam niyo po ba, tayo po, and sadly, kahit po sa Christian community, sa Christian circle, nakukulangan po din tayo sa pagtitiwala sa atin pong Panginoong Diyos. We have to entrust God sa lahat ng mga bagay, worries, responsibilities, na meron tayo. We have to entrust it all to God, no? So take note, yung atin pong keyword, entrust, no? And ano pa? Surrender and trust, pagsuko at pagtiwala. It involves yung personal control natin. Sino-surrender din natin kay Lord, no? Nagkakaroon tayo dapat, no, when we commit to God, nakakatulong din po ito dahil nagkakaroon tayo ng humility to really just give it all to God, no? Give it all to our Lord. Nalalaman natin kung ano yung posisyon natin. Nalalaman natin how limited we are sa atin pong mga buhay. Ayan.
giving up personal control. Commit to God. And then, alam natin na sa kabila na gawin natin ang lahat, nasa Lord pa rin ang final say. What else? When we say commitment, nagpapakita ito ng devotion and faithfulness sa atin pong Panginoon. It means pledging oneself to a course of action and persevering in doing good, often in challenging circumstances. So tayo po, when we commit to God, nagpapakita tayo ng devotion and faithfulness. Nakikita sa buhay natin kung gaano tayo nagiging tapat sa Panginoong Diyos. Kung paano tayo nagpapatuloy sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan. So remember that, sa atin pong mga buhay. Hindi po tayo yung tipong pag ayaw ko na. Pag hindi ko na gusto, hindi na ako magpapatuloy. But let us all remember na ang pag-commit sa Panginoon, tuloy-tuloy po ito. Hindi po ito yung sinasabi natin na natitigil na lang kung kailan gusto. O kaya naman, yung bang ningas kugon, lilitaw na lang kung kailan nakaka-benefit, nakakabuti, nakakaganda sa kanya ang mga bagay na ito. So, ayan, pledging, persevering. Let us remember these words, that when we commit to God, we entrust. When we commit to God, we surrender. When we commit to God, we show our devotion sa atin pong Panginoon. Sabi po sa verse natin, commit your works to the Lord. Every man and woman should commit their works to the Lord. Dapat po tayong dumedepende, sa lahat ng ginagawa natin. We depend on God, and lahat po ng ginagawa natin ay binibigay natin sa atin pong Panginoong Diyos. Yung trabaho natin ay hindi para sa sarili lang po nating benefit, kundi lahat po ng bagay na ginagawa natin ay meron po tayong hangarin na magkaroon din, magbigay din ng benepisyo sa hindi lang sa sarili kundi sa lahat ng palibot sa atin. We have to commit, and unless we commit, hindi natin makikita, hindi natin malalaman kung paano sumurrender sa Panginoong Diyos. Sabi po sa Colossians 3:23, ano man ang gawin nyo ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. So why do we commit? To the Lord, kasi alam natin na bawat gagawin natin ay hindi po para sa atin, kundi para po sa kalawalhatian ng Panginoong Diyos. And there are a lot of commitments that we make, sa work, sa trabaho, sa pamilya po natin. Napakarami pong commitments ang ginagawa natin. But let us remember na lahat ng commitment na yan ay not for our own benefit or even for our own glory. Lahat po yan ay kinukommit natin sa Lord para po sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoong Diyos. Ayan. Why do we commit? We commit to the Lord because the burden is too heavy for us. Bakit tayo lumalapit sa Panginoong Diyos? Bakit natin pinagkakatiwala at talagang bakit tayo naninindigan sa atin pong Panginoong Diyos? Yun po ay dahil ang bigat. Pag tayo lang napakabigat. So let us remember na pag tayo po ay nagko-commit sa Lord, it's because pag tayo lang mag-isa, napakabigat po ng mga bagay sa buhay natin. What else? Nakita po natin that we commit to the Lord para po magkaroon ng
mas malinaw na direksyon sa atin pong mga buhay. For us to have that final direction sa atin pong mga buhay. Alam mo po, dito sa mundo, ang dami pong path, ang dami pong gusto natin na ginagawa sa atin pong buhay. Ang dami pong ino-offer ang mundo sa atin pong mga buhay. But, when we commit to God, alam natin na wala po tayong ibang dapat pagpilian kundi ang Panginoong Diyos lang, He should be our only choice, our only option sa atin pong buhay. Kung anong i-offer ng Lord, yun po ang hinahangad natin na i-grab, na talagang to seize the opportunity. Yun ay yung direksyon na nanggagaling sa Panginoong Diyos. So we commit to the Lord because our thoughts become clearer and less burdensome. Naranasan nyo na po ba yan, na magulo sa isip? Alam niyo po, maraming pera, ang daming sikat, maraming ari-arian, ang daming, alam mo yun, lahat po ng mga material, ang mga physical na bagay. Pero, wala pa rin pong peace sa kanila pong buhay. Bakit? Dahil po, makikita natin that despite everything that they have, they don't have Jesus. So, lahat na nangyayari sa buhay nila, they do it on their own strength. They do it on their own merit alone. Lahat po ng ginagawa ay, which is napakahirap. Alam natin na tayo nga mga Kristiyano, kahit alam nyo po yun. May Lord tayo, kilala natin si Lord, pero nagkakaroon pa rin po ng kahinaan sa atin pong mga buhay. That's why we keep on clinging sa atin pong Panginoong Diyos. Kasi gusto natin ng peace, ng joy, lahat ng fruit of the Spirit, nakakamtan po natin sa atin pong buhay. So, ayan, makita natin na lahat ng works natin, we should commit it to our God. I-surrender, ipagkatiwala sa atin pong Panginoong Diyos bilang pagpapakita ng pagmamahal po natin sa Kanya. So lahat, minsan nga iniisip ko, bakit laging secular? May mga ganun tayong term talaga, diba? Pero secular man yan o ano man yan, trabaho man sa labas, hindi ka man sa church nagpo-full time, lahat po yan kailangan i-commit sa Lord kasi lahat naman yan ay nanggagaling sa atin pong Panginoong Diyos. So, hallelujah! We praise you, Lord. Sabi ni Solomon, commit our works, then trust that our thoughts and plans will be established. Alam niyo po, sabi sa Proverbs 16:9, the mind of man plans his way, but the Lord directs his steps. Sa lahat ng ginagawa natin, there will always be that desire to do what we want. There will always be that part of us na gusto natin, may specific outcome tayo na gustong gawin. Pero, remember po na sa buhay natin, in our hearts, in our minds, no matter what we say, ano pa man ang mga bagay na gawin natin before we even do anything, dapat isisik po natin ang approval ni Lord. Seek natin yung approval ni Lord that we should be established, maging established po lahat ng ginagawa natin. We will do everything, magpaplano, we will do the action, pero si Lord pa rin yung nag-aano ng lahat, Siya pa rin yung nag-e-establish ng lahat. Huwag po natin kakalimutan yun na ang Diyos pa rin ang pinapagtibay pa rin ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay sa atin pong
buhay, no? So, hindi natin alam, no? Anytime God wants it to be revealed, He will reveal it. Pero unless walang approval ni Lord, we cannot really say na successful tayo. Sometimes success minimeasure sa achievements, no? Pera, or kaya naman properties, o ano pa man ang mga material at outward. Lahat po yan maganda, no? We all want that, no? Gusto natin lahat yan. Lahat ng mga bagay na yan, mga material na bagay. Who doesn't want that, diba? Gusto natin yan. Kailangan po yan, essential po yan para mabuhay dito sa lupa. Pero that is not, no, yung meter natin, yung sukatan natin para sabihin nating successful tayo. We have to ask ourselves, sa lahat ng ginagawa natin, nasan si Lord dyan? No, sa lahat ng nararating natin sa buhay, nasan si Lord dyan? We always have to find, that part na talagang dapat andyan si Lord sa lahat ng ginagawa natin. So as Christians, we should have commitments na laging konektado sa bigger picture. And what's the bigger picture? That is the Lord, no? The Lord our God, no? Ano ang picture niyan? Ano ang mga bagay na gagawin po sa buhay natin na may part si Lord, no? Hindi pwede na wala. So, ayan. The core commitments, no, sa buhay natin. Hallelujah. Yung core commitments na meron sa buhay natin, kailangan natin gumawa ng mga foundational na commitments para po mas lalo nating mapagtibay ang atin pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Kailangan po ma-shape tayo. Every decision, every choice that we make sa atin pong buhay can lead to really commitments, no, sa atin pong buhay. Tatandaan po natin that if we say yes to one, we are saying no to another, no? Ayan. So what are the commitments that a Christian should make? And when we say Christian, dapat yung biblical yung commitments na atin pong ginagawa. Una sa lahat is that our wholehearted devotion sa atin pong Panginoong Diyos. Makita po natin, no, na ang bawat isa sa atin nararapat lamang na maipakita, maiparanas, maging manindigan, no, sa atin pong pagmamahal sa atin pong Panginoong Diyos. It says here, no, Deuteronomy 6:5, mahalin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas, no? Sabi po dito, we should love the Lord our God with all our hearts, with all our soul, and with all our strength, with all that we have. Let us ask the Lord, or rather, ourselves, gaano natin kamahal si Lord? Gaano tayo ka-committed na makilala si Lord, isik si Lord? Yung wholehearted devotion to God is number one commitment, no, na dapat gagawin natin sa ating pong buhay. Every day, let's have that. Alam niyo po yun. I-check natin. Anong pulso? Ano na yung heartbeat natin sa atin pong Panginoon? Pareho pa ba ang heartbeat na meron tayo sa atin pong Lord? Makita po natin na buong kaluluwa, buong puso, buong lakas. Gaano po natin kamahal si Lord? How
How much time do we spend, in prayer, in reading the Word of God, in having a personal worship time sa Panginoon. Yung tayo lang at si Lord, alam niyo po yun na kahit walang drums, kahit walang gitara, kahit walang ibang kung ano pa man, let us remember gaano natin ka-love si Lord. Kasi dito sa number 1 na to commit to wholeheartedly be devoted to God. Ito yung foundation ng lahat. Ito yung simula, Kasi walang kabuluhan lahat ng gagawin natin. If wala si Lord sa atin pong mga buhay. If ang Panginoon ay wala sa atin pong mga buhay. Pag yung love natin sa Kanya ay hindi nauuna sa lahat, wala tayong kayang ibigay sa iba. What do we give if wala naman sa atin? Kung di naman natin love si Lord, anong pagmamahal ni Lord ang ibibigay natin sa iba? So, hindi nila mararanasan yan sa buhay natin. So, I pray that each and every one of us will commit to wholeheartedly be devoted to our God. And everything will just follow. Slowly. Magpa-follow po lahat ng yan. Number 2, ano pa makikita natin dito? Obedience to the Scripture. Pagsunod sa banal na salita ng Panginoong Diyos. Committing, sabi po natin dito, committing to read, study, and apply the Bible to your life. Dapat po makita natin, Jesus taught that loving means keeping His commandments. Sabi doon sa, I can't remember the verse, I'm sorry. Sa John, if you love me, you keep my commandments. Makita po natin dito that we should be committed to obeying the Lord. Hallelujah. We should be committed to obeying, not just for the sake of obeying, but for the Scripture. Makita po natin na dapat yung pagsunod natin sa banal na salita ng Diyos, naninindigan tayo. Committed po tayo. So, sabi sa James 1:22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi dinadaya nyo lang ang sarili nyo. And I would say, lagi ko pong sinasabi, hindi tayo mandaraya. Tayong mga Kristiyano, hindi po tayo mandaraya. Bawal po ang mandaraya sa ating mga Kristiyano. And in order to do that, para hindi po tayo maging cheater, dapat makita po natin na mahalaga, napakahalaga na sinusunod natin ang salita ng Panginoong Diyos. Okay? And pag ganon, wala po tayong dinadaya. Napakarami po. Sa mundo, marami pong mandaraya. Dapat makita po natin na ang daming nangangako. People in position, they will promise to us a lot of things, pero ang ending, hindi nila ginagawa yun. Ganun yun diba? Ganun yung sinasabi dito sa James na ang dami mong sinabi, hindi mo naman ginawa. So, that's sad. Kahit po sa daily life po natin, we as Christians
should be warned about the promises that we make. Pag hindi natin yung tinutupad, para tayong mga mandaraya. Mga cheater po tayo. Sabi ko, anong oras tayong anong oras tayo magkikita? No? Sige, alas 3, doon tayo sa church magkita, mag-practice tayo, ganyan, ganito. Punta ng alas 5. Punta ng alas 4. So, sinong dinaya natin? No? Atin pong mga sarili din. So, nakakalungkot pag ganun tayo. Hindi po tayo committed na maipakita na dapat nag-o-obey tayo sa atin pong Panginoong Diyos. So, ayan, no? Loving our neighbor. Loving our neighbor. Pagmamahal sa kapwa. This one also needs so much commitment sa atin pong mga buhay. Hallelujah. Kailangan natin magpakita ng selfless love, grace, and compassion to others. Serving the poor, no? This involves serving the poor, practicing forgiveness, treating others as you would want to be treated. Kailangan din po ng commitment sa atin pong pagmamahal sa kapwa. And dito po pumapasok sa aking pong puso't isipan. Natanungin ang ating pong mga sarili. Gaano po tayo kabait? Ayan. Gaano po tayo kabait sa kapwa? Mahirap, no? Mahirap maging mabait sa kapwa. Talaga. Napakahirap. But, yun yung sinasabi po dito. Let me read to you. Matthew, chapter 22, verse 37 to 40. Sabi po dito, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Hallelujah. So let us ask ourselves, ano tayo kabait sa atin pong kapwa? Gaano tayo kamapagmahal sa atin pong kapwa? And sabi po doon, kung gaano natin ka-love yung sarili po natin, dapat ganun din natin kamahal ang atin pong kapwa. So the reality is, kung gusto mo kumain ng 3 beses sa isang araw, sabi ko, ibig sabihin kung gusto mong kumain ng 3 beses sa isang araw, dapat you also have a heart sa iyong kapwa na ay, sana makakain din sila ng 3 beses sa isang araw. Kung may bahay kang tinitirhan, may pamilya kang kasama sa buhay, dapat ang prayer natin sa kapwa natin ay sana may bahay din sila, may bubong din sila. Sana hindi sila nauulanan o naiinitan. Ganun yung heart na gusto ni Lord para sa atin. And wag po tayong makakalimot niyan. Na makita po natin kung gaano po tayo ka-committed na maging mabuting tao. And sometimes, sabi nga hindi lang din sa gentleness yan, no? Kundi gaano din tayo when we say love, kasama na dun yung gaano tayo ka-willing magbigay ng correction, gaano tayo ka-patient, gaano tayo dedicated na magbigay ng disiplina, no, na talagang gawin yung tama, na hindi natin tino-tolerate kung ano yung mali. That is also love, no? And yung iba, kaya yon, no? Yung tinatawag na
kamay na bakal. Tough love, no? So, either way, makita po natin na napakahalaga that we should love our neighbor just as we love ourselves. And grabe, yung ino-offer po ng mundong ito ay iba. Lagi na lang na mahalin ang sarili, self-love, self-love, self-love. Pero hindi. How much you love yourself, dapat ganun din yung kaya mong ibigay sa iba. O diba? Napakahirap naman nun. Kaya, kailangan natin si Lord. That is all by God's grace, all by God's mercy. No? What's next? Kita po natin na napakahalaga para kay Lord. Isipin niyo po, sa binasa ko sa Matthew 22:37-40, dalawang greatest commandment. To love God and to love your neighbor. Ibig sabihin, napakahalaga po nito. And then number 4, active church fellowship. Oh, ayan. Sino po ba? Committed po ba tayo to really prioritize yung tinatawag na fellowship, yung church life natin, yung spiritual family natin, gaano tayo kadesidido, no? Kailangan po natin maging active, contributing member ng isang local congregation. Kailangan po natin i-attach ang sarili natin sa pamilya talaga, na sa spiritual family natin. Napakahalaga ang regular na pag-attend ng fellowship. Sunday fellowship man yan, small group man yan, large group man yan. No, makita po natin na attending regular worship is helping each and every one of us to bear each other's burden and encourage each other in faith. So, tayo po mga Kristiyano, we don't fly solo. Okay? Hindi tayo, sabi nating, dito na lang ako sa bahay, dito na lang ako magbasa ng Bible, dito na lang ako mag-pray, dito na lang. We should attach ourselves to a community na makakatulong sa ating pong paglago at sa ating pong pananampalataya. Hebrews chapter 10, verse 24-25 says, "At sikapin nating mahikayat ang isa't isa. Sa pagmamahalan, sa paggawa ng kabutihan, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw." Yan. So we have to have an active church fellowship. We need to contribute to our local congregation. Dapat isik natin, Lord, what's your purpose sa buhay po na ito. Yan. Dahil, again, as Christians, we don't fly solo. we fly with family. We fly with the body of Christ. No, we don't fly solo. Bawal ang solo. No. Next, the Great Commission. Ayan. Okay, recap lang ako. We should be committed to a wholehearted devotion to God. We should be committed to obey the scripture. We should be committed to love our neighbor. We should be committed for an active church fellowship. And number 5, we should be committed to Great Commission. No? A commitment to sharing the gospel. No, I'm wearing this uniform namin din. Isa sa uniform namin sa
GZBI, Great Commission Bible Institute, no? Dapat malaman po natin na napakahalaga ang pag-share ng salita ng Panginoong Diyos. So, I love the name, no? Name ng ating school sa GCBI, no? Great Commission Bible Institute. Dahil ito po ay naghahangad, no? Na ibahagi ang dakilang tagubilin ng Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. And hindi lang po ito para sa atin, we have to share it sa atin pong mga kapwa mananampalataya at lalo na sa hindi po nakakakilala, no? Hindi nakakaalam, hindi nila nalalaman ano ba ang magandang balita, no? Pag sinabi ba natin Great Commission, ano ba yung sinasabi na magandang balita? So, ayan, we should have the initiative to share. We should have a commitment to sharing the gospel sa atin pong mga buhay. Matthew 28:18-20 says, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan. Yan. The Great Commission. Ang dakilang tagubilin ng Panginoong Diyos. Dapat po natin ibabahagi ang magandang balita, no? Grabe, hindi po tayo dapat maramot na magbigay ng oras, magbigay ng panahon para ibahagi ang salita ng Diyos sa atin pong mga buhay. And take note, hindi lang to para sa mga disipulo ng Panginoon. Ito po ay binigay sa lahat po ng mananampalataya sa Panginoong Diyos. Makita po natin kung gaano kahalaga na tayo po ay nagkukomit na ibahagi ang salita ng Panginoong Diyos. Ayan. Praise the Lord, no? And we're down to our last point, stewardship and generosity. Yung pangangasiwa natin sa atin pong oras, pera, talento, dapat po natin ipakita na nire-recognize natin na ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Panginoong Diyos. And this means faithfully managing, no? Managing the time, the talent, no? And finances to support the church and help those in need and glorify God. And this is what I always say. Sabihin nyo na ang gusto nyong sabihin, but giving is a part of our Christian commitments. No? And I'm very grateful sa Lord kasi patuloy niya ang bawat isa sa atin, alam kong tuturuan niya. No, tuturuan niya na magbigay para sa kaluwalhatian. When the Holy Spirit speaks to us, when the Holy Spirit po convicts us into giving, talagang alam natin na magagawa natin even beyond po sa ating imagination. So, ayan, ano po sinasabi sa Biblia? Talent, time, treasure, no? Lagi po natin iintindihin ang kahalagahan ng pagbibigay sa atin pong Christian commitment. Sabi po dito, 2 Corinthians 9:6-7, tandaan ninyo ito. At ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan.
Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So this is what I always say even sa church people na please be a cheerful giver. Para makita naman ni Lord na gaano mang kalaki yan o gaano mang kaliit yan, binibigay mo ng may kagalakan. Nakakalungkot kapag tayo po ay nagbibigay, no matter how great or no matter how small, pag hindi tayo cheerful, parang wala pa rin bilang. Ang hirap po ng ganun. Parang wala pa rin commitment, no, na sinasabi natin. So, the greatest investment po ay yung sa atin pong Panginoong Diyos. So, ayan, nakita natin yung anim natin na mga bagay na mga biblical na commitments sa atin pong Panginoong Diyos. Makita po natin na ang value ng commitment, it is all over the scripture. Ang Ama sa Langit is truly committed to His people. Even Jesus, na pumunta po dito sa lupa, no, nagpakatao, ginawa kung anong mga bagay, ay naging committed din sa ministry niya at sa mission niya. Even the disciples were committed, no, to following Christ, and apostles were committed to their mission of making disciples and sharing the good news. Makita po natin dito na even sa disciples, maaalala ko lahat talagang kamatayan halos nila, brutal, no? And kahit sabihin man natin ang hirap, it is, and will always be a part of a Christian commitment, no? So, lahat po yan ay dahil nagdesisyon silang manindigan at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Sa lahat ng mga malalaking commitments ay nanggagaling din po yan sa mga small na decisions natin. And even from those small decisions ay meron pong malalaking impact yan. Hindi natin alam, no? Minsan kahit wala na tayo sa mundong to, the impact of our decisions and commitments, talagang ang Panginoong Diyos ang nagpapalago po niyan. So, not all of us are called sa talagang sabihin natin na mga bonggang commitment. Pero, ganun pa man, no, if it is for our own good, no, it is for our own good. Ginagawa po natin yan para sa ikabubuti natin, hindi para sakalin tayo o para sabihin na, alam mo yun, pinabibigatan tayo. Hindi rin ito dahil piniplease natin ang Panginoon, kundi ito po ay para po sa paglilinis. Malaman po natin kung ano ang boundary natin, malaman po natin kung ano yung mga dapat ginagawa natin sa atin pong buhay. So, lahat po ng yan, every commitments that we make is because, no, para maipakita na tayo po ay anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay gumagalaw, may aksyon. Hindi po tayo yung sabing steady lang, stagnant lang. No? Hallelujah. Manampalataya po tayo na kaya nating mag-commit sa tulong ng Panginoon. Yan. So those are the 6 biblical commitments na pwede po nating i-apply sa atin pong mga buhay, pwede po nating gawin sa atin pong mga buhay. And I hope and pray talaga na nakita ng bawat isa sa atin, ang prayer ko ay ang bawat isa sa atin, hindi tayo, yung paningin natin sa commitment, hindi mababaw. Kundi talagang pag may pinagdesisyonan na tayo o pag when we say yes, talagang it means yes talaga. And we persevere. Nagpapatuloy, hindi tayo tumitigil halfway. No, nangyayari po talaga
kung ano yung kalooban ng Panginoong Diyos sa ating buhay. I know the Lord will sustain us, will strengthen us po sa atin pong mga buhay. So, that is it for me, and I hope and pray na ang bawat isa sa atin ay may natutunan sa hapon na ito. Sana po may nakuha kayo. So, once again, I think kung makikita po ninyo sa inyong screen, if you are watching sa Facebook video, I am Pastor Christian Joy Magluyan. Ako po ay nagpapastor sa Malay Assembly of God. Located po kami sa Mutag, Malay, Aklan. And kanina po may service kami. Ang service lang po namin ay every Sunday, 9 a.m. to 11 a.m. And also, shout out sa ating GCBI Philippines na talagang gumraduate na last May 15. Praise the Lord. Congratulations to all batch 4 of GCBI Philippines na naka-graduate para po sa ngayong taon. If you want to have more details, naka-attach naman po yan sa description ng atin pong Facebook video, email po ng GCBI, and where you can contact them, nandyan naman po yan sa atin pong description. So, ayan, in honor of that, I am wearing my GCBI t-shirt as an alumni of GCBI Philippines. Thank you po sa mga nag-react, Kuya Randy Patron, Pastor Teresa Atienza, and Ate Che Kabahe. Salamat po sa inyo pong suporta. Salamat po kung nanood man kayo, kung tinapos ninyo, praise the Lord. And kung nakikita po ninyo ang video na ito, just share, like, subscribe. Ayan, opo, yan, Kuya Randy Patron from Ibahay. Yan, watching from Ibahay. So, thank you po for watching. Also, praise God sa atin pong natapos na program para sa hapon na ito. Maging committed po tayo sa atin pong Panginoong Diyos. And with that, ako po ay magko-close in prayer, and I hope and pray na tulungan niyo po ako sa pananalangin na itaas ang programang ito o kahit ang station na ito para patuloy po tayong makapagbahagi ng salita ng Diyos. Let's bow down our heads. Lord, we thank you, O God. We praise you. Thank you for your faithfulness, Lord. We continue to speak blessing sa programang ito, sa studio na ito, at sa iba pang mga programa, mga shows, na nandito. May you anoint, hallelujah, anoint every pastor, every teachers, na nagsishare po dito, na magkaroon ng impact po sa aming mga buhay ang bawat salitang ibinabahagi po namin. Sa mga nakikinig at kahit sa amin po na nagsishare. We continue to lift up this radio station to you, Radio Boracay 106.1. Ikaw ang nakakaalam ng kanila pong pangangailangan, Panginoon. We continue to believe, O God, na sasagutin mo yun sa tamang panahon. May your faithfulness continue to shine in this radio studio, O God. Give them miracles if you may, O God. Hallelujah. More sponsors, more offers, O God, more favors para po sa programa, sa station po na ito. Thank you, Lord. All this we pray in the name of Jesus. Amen and amen. God bless po sa inyo pong lahat.